Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. And I never thought I'd find the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save. And turning my song of tears to an ending of praise for the gift that you gave. It's a gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with the open heart, I now receive you, Lord. And the life you bring to me, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save. And turning my song of tears to an ending of praise for the gift that you gave. It's a gift of a lifetime. To the pain that I thought I could hide, you brought the gift of your very life. The gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an ending of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life today. And turning my song of tears to an ending of praise for the gift that you gave. It's a gift of a lifetime. For the gift that you gave. It's a gift of a lifetime. Amen. Thank you, Sister Isay. At sa to akong step. Okay. Salamat. Okay, are you blessed by the special? Say amen. Ang nagkanta ato is a missionary, no? Couple sila nga missionary. So basin nagplano siguro si Isay og si Wenwen nga mag-missionary po sila. Amen. So, I mean, who knows? Wala kay balon sa plano sa Ginoo, di ba? Amen. So,
Salamat Sister Isay. Ang iyang gikanta is the gift of a lifetime. So ang gift, no? Nagihatag ang Dios nga gasa sa ato. Once kana madawat sa tao, makuha niya na, ma-enjoy niya na kana nga gift for a lifetime. Amen? Muna nga di na to ipawalay bili ang kaning kaluwasan nga gihatag sa Dios. Tungod kay kini nga gasa may gala, madala nato ni, ma-enjoy nato ni hangtod sa kangturan. So blessing kayo ang special karong buntag. Salamat kayo once again. Makoy hangyo sa atong tanan sa pagtindog o karon padayon ta sa pag paminaw sa pulong sa Dios. Andam na bata nga maminaw sa pulong sa Dios. Atong kuha ng atong mga Biblia. Abrihan nato balik sa 1 Corinthians chapter 15. First Corinthians chapter 15 beginning in verse 12. Ngayon din ang pulong sa Diyos sa ato sa versikulo 12. Now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. Magbasa pud ta sa isa pa ka verse dinhi sa Romans chapter 6 verse 4. The Bible says in chapter 6 verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. May the Lord bless upon the reading of His word. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word. Bless the message, Lord, that you have prepared for us. Speak to everyone this morning. Kung naay mga nagsimba din nga dili pa luwas, I pray nga maluwas sila karong buntag. Bring enlightenment to their hearts and use this message to encourage your people also. Father, help me as I speak today. Tabangi ko, Lord, nga mag-istorya ko o magwali ko karon uban sa imuhang gahom o kaalam. Puna ako sa balaan nga espiritu, kay wala ko'y mabuhat kung wala ka. Itugyan ako, Lord, ang kining nabilin nga oras karon sa imo. O kining tanan among ginaampo, ginapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Salamat og pwede na mo maglingkod. Before ko magsugod sa pagwali, gusto ko magpasalamat sa mga young people nga nang appeal og youth camp. Thank you for participating in that activity, and I know nga ang Diyos naglihok sa inyong mga kinabuhi, and wala na sayang ang inyong panahon dito. And secondly, gusto ko magpasalamat sa mga ginikanan nga inyuhang gidasig ang inyong mga anak na moapil anak. Parents, thank you for supporting this activity.
Pag naingunaning nga activity para sa inyong mga anak, papilag ninyo inyong mga anak. Kay dako jud kay ning tabang para sa ilahan. So thank you so much parents. May the Lord bless you in return. And thank you young people sa inyong participation. So ako ang idasig sa inyo nga kada tuig moapil mo og youth camp. Hangtod di ka pa maminyo pag-apil og youth camp. Ako sa diha nga nakailan ako kang Kristo, nakaila ko kay Kristo when I was yet a teenager. And sukad atong na save ko hangtod mga igala nga gikasal ko, wa jud ko i-miss anang youth camp. Wala ko napakyas sa pag-apil og youth camp. Kada tuig gaapil ko og youth camp. And it helps me. It helps me spiritually. So sayang sa mga uban nga wala ning apil. Hopefully mo apil mo sa sunod tuig. Ug atong iampo nga kung unsa kadaghan ang nag-apil sa ato karon, next year i-pray na to nga mo times 2 na ni. Amen. Sige. Ang atong mensahe karong buntag is this: if you truly believe that Jesus is risen, kung tinuod nga nagtuo ka nga si Jesucristo na banhaw. Kay balo ba mo ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan ilang gipahayag ang kining Easter Sunday. Ilang gipahayag nga sa Easter na banhaw ang ato ang Ginoong Jesucristo. Ang tubag ana tinuod jud mga igsoon nga nabanhaw ang ato ang Ginoong Hesukristo. Nagtuo ta dinhi sa walay pagdaduha nga nabanhaw si Hesukristo. Nagtuo ba mo o wala? Uy, murag hinay yung tingog. Ang uban murag wa gatuo siguro. Gatuo ba mo nga si Hesukristo nabanhaw? Pero ang tinuod nga pangutana karong buntag mao ni siya. Kung tinuod nga nagtuo ka nga nabanhaw siya, ang imo bang kinabuhi nagpakita ba niini? Ngayon sa pastor, nagpakita ba, gipakita ba diha sa imong kinabuhi nga nabanhaw si Jesucristo? Gipakita ba nimo diha sa imong kinabuhi nga tinuod buhi ang Ginoo? You know, it's one thing to celebrate the resurrection. It's another thing to live like it. Si Pablo nagsulti siya sa 1 Corinthians chapter 15, if Christ has not been raised, then our preaching is useless. And so is your faith. Gingon ni Pablo, kung wa na banaw si Jesucristo, kini among giwalim sa mga tao, kawang ni. Og ang inyong pagtuupod kawang. But then he declares in verse 20 nga si Kristo tuod na banhaw siya gikan sa mga patay. Tanawan niyo sa versikulo 20, but now is Christ risen from the dead. That's a powerful statement. And he becomes the first fruit of them that slept. Kinsa ganing mga nangatulog, kaning mga tao nga safe nga patay na. Ug wala na diri sa kalibutan. Katos sila musunod pud, katos sila mabanhaw pud. Nganuman kay si Kristo nga mao'y una nga bunga sa pagabanhaw, nabanhaw siya. Amen. So now the challenge is personal. The challenge is this: if you truly believe that Jesus was risen, ang imong kinabuhi, nag-istorya ba siya bahin sa iyang pagabanhaw?
makita bagyod diha sa imong kinabuhi nga buhi ang Dios. Di ba gikanta na to kaganina, He lives? Asa siya buhi? Ang kanta nagsulti, He lives within my heart. So let me give you a few things this morning. Number one, if you truly believe that He is risen, number one, your faith will be alive. Ang imong pagtuo dapat buhi. Kay tinuod man nga nabanaw siya. Therefore, ang atong pagtuo dili ni siya kawang. So kung tinuod mga igala, ang atong pagtuo diha sa Ginoo, dapat kining atong pagtuo nga ginahuptan karon buhi ni siya. Kaya nga naman, ang patay nga manluluwas, nagpasabot ka na patay nga pagtuo. Pero wa man ta nangalagad og patay nga manluluwas. We don't serve a dead Savior. We serve a risen Savior. So your faith should not be dry. Ang imong pagtuo dapat dili siya uga. Wala siya gamala. Dili siya huyang. Dili siya bugnaw. Amen. Dapat ka na nga pagtuo vibrant. Nga naman ka na nga pagtuo naggamot na sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Dapat ka na nga pagtuo unshakable. Dili mauyog, dili matarog. Bisag unsay mga bagyo, bisag unsang butang ang mubangga ng pagtuo nimo, di na siya matarog. Kay nganuman tinuod na nga pagtuo ug buhi na nga pagtuo. Amen ba? A man once said that he believed in Jesus, pero nagkinabuhi siya, ang iyang kinabuhi supak sa iyang ginasulti nga nagtuo siya kang Hesukristo. So na yung tao nang utana sa iya, kung ang imong manluluwas buhi, nga naman nga ang imong kinabuhi wa siya nagsulti bahin sa imuhang gina-claim nga buhi ang imuhang manluluwas. Nagsulti ka nga, nagtuo ka nga buhi ang Ginoo, pero nga naman nga ang imong Ginoo mura mag naa diha nagpuyo sa lubnganan. Naay mga tao, mga igsoon nga tuod tinuod no, kung tanawon nato ang ilang kinabuhi, they are good about, magistorya bahin sa Ginoo. Pero kung tanawon ninyo ang ilang kinabuhi, sukwahi ang ilahang kinabuhi kaysa sa ilahang ginaistorya. Higalas siguruho nato na kung unsa ning ginatuohan nato, dapat makita siya sa atong kinabuhi. Kung nagtuo kita diri sa atuang kinabuhi nga nabanaw si Jesucristo, dapat makita siya pud sa atong kinabuhi nga kita kung mga lagad sa Ginoo. Buhi po dapat ta nga mga lagad sa Ginoo. Kung kita magsimba sa iya, buhi po dapat ta nga magsimba sa Ginoo. Kay anuman nagtuo man ta nga buhi ang Ginoo. Di kay nagsulti ta, nabanaw si Kristo, buhi ang Ginoo, pero kung magsimba ta, murag kita mismo, tanawon sa mga tao, way kinabuhi nga nagsimba sa Ginoo. Faith in the risen Christ means you trust Him, not just for Sunday, but you trust Him for every day.
Amen? Kay kita sa mga Kristohanon, gina-atake yun biyata. Gina-atake kita sa atong kaaway. Tama? Tinood ba? Ginalabayan ta sa atong kaaway og daghan nga mga problema. Ginalabayan tag daghan nga mga hagit. Mga challenge sa kinabuhi. Busa kay ginalabayan man ta sa atong kaaway og mga problema og mga nagkalaylahi nga mga hagit sa kinabuhi, importante nga mosalig ta sa Dios matag adlaw. Ano man? Ganong mosalig man ta sa Ginoo? Kay nagtuo man ka ata nga buhi ang atuang Ginoo. You know what? Kung nagpabilin nga patay si Jesucristo, way rason nga di ka mosalig niya. Pero nabanhaw man. Ang iyang gidaog dili lang problema nga atong ginatubang diri sa kalibutan. Ang iyang gidaog dili lang ang mga hagit nga giatubang nato adlaw-adlaw. Ang iyang gidaog sa atong kinabuhi ang kamatayon ug ang impierno. Kung kana gipildi ni Kristo, do you believe nga kaya niya pod daugon ang imuhang mga pagsulay o mga challenges sa kinabuhi? Dapat musalig ka sa iyang matag adlaw. Bisag unsa nakalisod, kahugot ang imong kinabuhi, you still pabilin gyapon ka, magpadayon gyapon ka nga magsalig sa iya. Because you believe in His power. And you believe that His power is still working. Amen. Nagtuo ka sa iyahang healing. O nagtuo ka nga hangtod karon bisag sa atong panahon ang iyang healing ga-work gyapon. Nagtuo ka nga siya maka-provide sa imong needs. Amen. Busa ikaw mahigala, nagtuo gyapon ka na, musalig gyapon ka saya, nga siya ang Dios nga mutagbo sa imong mga panginahanglan. Og nagtuo og magtuo gyapon ta nga siya may gahom nga muluwas gyapon sa atuang kalag. Amen. If you truly believe, your faith will be alive. Buhi pa ba ang imong pagtuo karon? How is your faith in God this morning? Number 2, if you truly believe, your life will be changed. Kung tinuod nga nagtuo ka nga si Jesucristo na banhaw, ang imong kinabuhi na bagko na na. Amen. Tanawa sa Romans chapter 6 verse number 4. Gingon diri sa Bible, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, tungod kay nabanaw si Jesucristo, pinaagi sa himaya sa Amahan, even so, kita sa mga misalig sa iyaha should walk in newness of life. Magkinabuhi na daw kita, magkinabuhi na ta diya sa bag-ong kinabuhi. Walay tao nga mibutang sa iyang pagsalig kang Kristo, unya nagpabilin gyapon ang iyang kinabuhi. Tanan nga mibutang sa ilang pagtuo kay Kristo, nangabago ang kinabuhi. Nabiyaan ang ilang mga bisyo. Nabiyaan ang ilang mga sala. Ninghayag ang ilang kinabuhi. Walay tao nga nagtuo kay Kristo nga wa na bago. Kung ikaw nagtuo ka kay Kristo mga higala, ang imong kinabuhi karon lahi na na. Ang imong bisyo sa una, wala na siya dapat karon. Ang imong bad habit sa imong kinabuhi sa una, dapat wala na siya karon.
Ngano man pastor? Kaya ang imo man kang gisaligan nga Ginoo, buhi man ka ana. Kay kung patay na, walay gahom nga mubago sa imong kinabuhi. Pero buhi. Nabanhaw siya. Amen? Kung muingon ka nga gidawat na nimo ang Ginoo nya, wala bago ang imong kinabuhi, basig lahi na nga Ginoo ang imong gidawat. Basig lahi na nga Kristo. Basig dili na siya sama sa ako. Basig dili na siya sama nga Kristo sa Biblia. Nabay lahi nga Kristo. Nabay daghan nga Ginoo. Nabay mga Diyos-Diyos ang mga tao. Karon kinsa ka ng Ginoo o manluluwas ang imong gituohan o gisaligan. Nganong wala gabago ang imong kinabuhi. Hello! The resurrection dili lang ni siya usa ka panghitabo. Ang pagkabana usak pud kini kay imbitasyon sa bag-ong kinabuhi. Kay si Kristo walang siya ning bangon sa lubnganan aron ikaw magpabilin diya sa sala. Nabanhaw siya, ning bangon siya gikan sa mga patay aron ikaw ako maglakaw diya sa kadaugan ug sa kagawasan. Amen. Napatuoy sala ang kiniatang unod, pero di ni mao'y magdumala sa akong kinabuhi. Dili ni mao'y maghari sa akong kinabuhi. Dili ni mao'y masunod sa akong kinabuhi. Ang Diyos na ang masunod sa akong kinabuhi. Amen. You know si Lazarus, sa dihang gibanaw siya ni Jesucristo, walang siya ning bangon o ning gawas dito sa lubnganan, pero iyang gipang tanggal ang katong tela nga gibalot sa iyaha. Nga naman, bisan pa nga gibuhi siya ni Jesucristo, pero kung naapatong tela nakabalot sa iya, di siya makalihok gyapon og tarong. Mura lang gyapon siya gigapos ni kamatayan. Mura lang gyapon siya gigapos ni Satanas. Mura lang gyapon siya nagapos sa sala. So unsay gingon ni Kristo, loose him and let him go. Amen. Gikuha ang katong mga tila nga gigamit sa kwan. So, naglakaw siya sa kagawasan. Ikaw nga nagdawat kay Kristo, paglakaw sa imong kagawasan. Ayaw paulipon sa sala, paulipon sa Ginoo. Amen. Mo na karon, di nata magpaulipon aning bitterness. Di nata magpaulipon aning hatred. Magpaulipon ta sa forgiveness. Ngano man nga magpasaylo ta, kay gipasaylo ta sa Ginoo. Amen. Magpaulipon na ta sa gugma. Ngano man kita gihigugma pod unconditionally sa Ginoo. So karon you love differently. Bisag na yung mga tao nga dili angayan sa imong gugma, still you will love them. Because love is the greatest. Amen. Di lang kamuan ni og simbahan, you become the church. Guess niyo na? Nga naman. Tungod sa pagkapanaw ni Kristo, kana nagpamatuod nga nabagkog yun ang imong kinabuhi. Mana pag, when speaking about you become the church, when it's time to go to church and to worship God, ikaw na ang kusa mo aning simbahan. No need to follow up. No need nga pahinumduman ka. No need nga i-text ka. No need nga tawagan ka. Ikaw na ang pusa nga muadtog simbahan. Adlaw sa ting simba kay nganuman.
buhi man ka ang Ginoo ug tungod kay buhi siya gibag-o maka kaniya. Amen. Ang tao nga wa gabago di na mo nagsimbahan oy. Nga siya lang. Labad kay na sa ulo. Sila ni mo na paluapon. Sila ni mo na chatan. Sila ni mo na aton sa ilang balay. Kay kung di ni mo aton, di yun mo aning simbahan. Di yun mo tultol og simbahan. Na kung ikaw tinod, nagbutang na kasi mong pagtuo kang Kristo, o kung ang imong ginaklim, tinod na imong pagtuo kay Kristo, di nakapukson og anig simbahan. Bisag asa ka pa nagpuyo, bisag unsa pa nakaduol, o unsa pa nakalayo, ang imong balay gikan sa simbahan, mo ani jud ka og simbahan, kay buhi man ka ang imong pagtuo, kay gibag-o man ka sa Ginoo. Amen. Ikatulo, if you truly believe, second to the last point, your mission will be clear. Your mission will be clear. Kung sa gingon sa anghel, dito sa iyang mga tinunan, kung sa iyang gisulti kay Peter o kay John, sige sila tanaw dito sa lubnganan. Sige sila pangutana, kinsa may nagkuha sa lawas ni Kristo? Na ang anghel nagpakita sa ila, giingnan sila, He is not here, for He is risen. Wala na siya diri, kay nabanhaw na siya. Amen? Mo na pinaka powerful nga mensahe sa anghel sa mga tao. He is not here. Wala na siya nagpuyo sa sementeryo. Wala na siya nagpuyo di sa lubnganan. Kay ning bango na siya. Amen? Muna ikaw ako dili gusto sa Dios nga kita magkinabuhita as if murag naata diha naglakaw sa sementeryo. Ang atong kinabuhi walay kabuhay-buhay. Boring. Dili ingon na ang expectation sa Dios sa imo nga nagdawat ug nagsalig kay Kristo. God expects you mga higala nga kung ikaw nagtuo na kay Kristo, oy, vibrant ka, init ka nga nangalagad sa iya. Amen. Kung sa gingon sa anghel, go quickly and tell his disciples. Mabasa ninyo na sa Matthew 28 verse 6 and 7. Basa na ito kadali lang para natay verse. Gingon diri. Matthew, He is not here, for He is risen. Gingon sa anghel, as he said, come, see the place where the Lord lay. Verse 7. And go quickly. Mao na ang komisyon. Amen? And tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. Praise God. Amen. Si Jesucristo dayon naghatag og Great Commission sa iyang mga tinunan sa bersikulo 18 hangtod bersikulo 20. Human sa iyang pagabanhaw. Mga igsoon, mga higala, paminaw mo mga Kristohanon, if we truly believe that He's alive, we can't keep it to ourselves. Dili nato pwede itago ang maayong balita ni Kristo sa atong kaugalingon. Di pwede nga maghilom lang ta. Amen. We're not called to hide behind the church walls. We're called to go out. Amen ba? Muna ipanawagan sa Ginoo sa ato. Kay tell the people na banhaw si Jesucristo, buhi ang Ginoo, gipildi niya ang kamatayon, gipildi niya ang sala, gipildi niya ang impyerno, pwede na ka, maluwas ka ron, pinaagi kang Jesucristo. Siya ang dalan, ang kamatuhuran, ug ang kinabuhi. Walay makasulod sa langit, walay makaadto sa maan, kung dili ka muagi sa iya. Mao na siya'y gusto sa Ginoo, ipabuhat sa imuha karon nga panahon. Amen. Di pwede itago na to.
Imagine mga igala, ikaw ang tao diri sa kalibutan nga nakadiscovery sa tambal sa kanser. Ikaw lang, o walay lain. Incurable ba ang cancer? Nga naman, part man ni sa ato ha. Cell man ang cancer. Lisod kayo, himuan og tambal. Let's say, ikaw ang nakadiscovery og tambal. Ikaw nakadiscovery tambal sa breast cancer, lung cancer, liver cancer, tanang klase nga cancer. Ikaw nakadiscovery. Ang akong pangutana sa inyo, igala, i-secret ba nimo? Kung tinuod na kay kaluoy sa mga tao nga nagka-cancer, unya Kristohanon ka, di ni mo kaya ihilom na, di ni mo kaya itago na. Amen. Pero sultihan ta mo, kung naamang gani tao makadiscovery tambal para sa kanser, naapagi mas labing maayo kaysa tambal sa kanser. Kung sa mana pastor, kanang kinabuhing dayon, pinaagi kang Hesukristo. Mauna siya mas labing maayo kaysa tambal sa kanser. Let's not be silent about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Let's share the good news. Atong i-share, atong sultihan ng mga tao, hey, He is alive! Amen? Ug hangtod karon muluwas siya. Bisan sobra 2,000 years na ang milabay, hangtod karon muluwas paghihapon siya og mga kalag. Ug pwede kanya luwason karon. If you truly believe that He is risen, your mission will be clear. Musangyaw ka igsoon. Mushare ka! Di ni mo pwede ihilom lang na eh. Amen? Have you been silent about the gospel of Jesus Christ? Basin ang imong Ginoo patay. Hello, naminaw bang uban? Murag ba man nag... Look at me please. Ayaw magduko. Because the pastor is not on the floor. The pastor is here. Look at me. I did not ask you to write. Look at the preacher. Kung tinuod nagtuo ka nga nabanaw si Jesucristo, magsangyaw ka. Mangabi kag kalag. Mushare ka. Amen. Magdala kag kalag diha sa balay sa Ginoo. Ikaw pa to ang katapusan. If you truly believe, your hope will be strong. Kung tinuod nagtuo ka nga nabanaw si Jesucristo, ang imong paglaom kusgan kayo na oy. Kusgan kayo na. Mo nandiya sa imo ha, ma-overcome nimo ang discouragement, ma-overcome nimo ang disappointment, ma-overcome nimo ang kapildihan. Wala sa imo ang bokabularyo ang kanang word suicide. Because suicide means being hopeless. Wala sa imo. Kay kung tinuod nagtuo ka nga si Jesucristo buhi, ang imong paglaom kusgan kayo na. Bisag kung unsa ba kadako ang imong problema, musulti ka sa imong kaugalingon, kaya na ako ni mapilde. Nga naman, naay Ginoo diri sa akong kinabuhi. Amen. Di ka mo give up, di ka mo quit, dili ka mga igala mo retreat. Dili. Di mo talikdan imong problema, di mo takasan ang imong problema at ubangon nimo uban sa tabang sa Ginoo. Nagtuo makakanay Ginoo diha sa imong kinabuhi. Therefore, ang imong paglaom kusgan gyud na. Amen. Tanawad versikulo 20, 1 Corinthians 15:20. The Bible says, "But now is Christ risen from the dead." Amen. Before ani nga mga bersikulo,
Gisulti diha kung si Kristo wa nabanhaw, 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 kung si Kristo wa nabanhaw. Pero pag abot sa versikulo 20, but now is Christ risen. Amen. Powerful kayo, no? Because Jesus rose, we have hope beyond this life. We have hope beyond the grave. Amen ba? Ang kaning sorrow, kinsa di sa inyo nag masulubon ka sa dihang namatay ang imuhang loved one. Kani adto'y patas mong kamot. Me too. I understand your sorrow because I've been there. But most of all, ang Ginoo, nakasabot siya sa atong mga sorrow. You know why? Because He experienced death too. Kasabot siya sa feeling pagmamatyan. Mo na yang ginaingnan niyang anak. Sige lang, okay lang. Ayaw ka balaka. If you believe in me, if you believe in God, believe also in me. Amen? He said, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Muna itong human sa iyang pagkabanhaw, di ba no? Di ba? Ning balik siya dito sa langit. Not as a spirit, but, you know, physically. Ning, nag-ato siya dito, ning balik siya sa langit. Ningon siya, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. And unsaon ta niya, pag mubalik na siya, and receive you unto myself. That where I am, there ye may be also. Amen? That's our hope. Ang atong paglaom, wala diri sa kalibutan. Naa kang Kristo. Bisag unsay nagakahitabo sa ato diri sa kalibutan, magpadayon gihapon ta. Kay wala diri sa kalibutan ni sa mga butang aning kalibutanan ni gibutang nato ang atong paglaom. Diha kang Kristo nato gibutang. Sorrow won't have the last word. Sin won't have the last word. Even death won't have the last word. Basahan niyo ang 1 Thessalonians chapter 4 sa atong gibasa ganina, versikulo 13 ug 14 mga higala. Kana nagpahinumdum sa atua nga dita kinahanglan maguol, dita dapat maguol. Sama atong mga tao nga way paglaom. Diya sa ilang kinabuhi. You know what? Paminaw mo Kristohanon, you are different from other people nga wala pa na save. Paminaw, sila walay paglaom, ikaw na ay paglaom. Paminaw, ang ilang ginalauman lang, ang mga butang lang diri sa kalibutan. Kana mga butang lang nga naangkon nila. Pero ikaw, ang imuhang paglaom na agyud diha sa Ginoo. Unsa man si Kristo, kay balong mo unsa si Kristo, siya ang kinabuhing dayon. Siya ang kinabuhi. Siya, in fact, the Bible says, siya ang tuburan sa kinabuhi. Igsoon paminaw, kung ang imong paglaom, naadya kanunay kang Hesus Kristo, dili gyud ka mahugno, dili gyud ka mamatay. Amen. Siya ang kinabuhi. Basahon nato ni, I think this will be our last verse. First John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse number 20. Tanawan niyo, and we know. Tanaw yung verse, and we know, karon kita nahibalo, that the Son of God is come. Ug siya mihatag kanato og pagsabot. Aron kita makaila kaniya. Nga siya ang tinuod. O kita anak kaniya, praise God, amen? Nga naasat kamatuuran. Even in His Son, Jesus Christ. So kinsa kuno ang tinuod ug ang kamatuoran? Si Hesus Kristo. What did the Lord Jesus Christ declared in John chapter 14 verse 6? I am the way, the truth,
Siya ang kamaturan. O kita na ata diya sa iya nga mao ang kamaturan. Amen? Gingon sa Bible, this is the true God and eternal life. Gingon ni Juan mga igsoon, paminaw, nga kanang Kristo, nga anak sa Dios, kini ang tinuod nga Dios. Kini ang kinabuhing dayon. Higala paminaw mo si Kristo, tinuod siya nga Dios. Si Kristo dili lang propeta. Si Kristo dili lang tao. Ang pulong sa Diyos nagsulti. This is the true God and eternal life. Praise God. Amen. Ang imong paglama, akong paglaw, naadira kang Heso Kristo. Murag nanambok na siguro ko. So I ask you again before I will close this morning, do you truly believe that Jesus is risen? Murag hinay ang inyong mga tingog ba? Murag patay nga nga Ginoo na. Do you truly believe that Jesus Christ is risen? If you do, your life should shout it louder than your lips. Nga dili lang sa ato ang pagsinggit og amen, makita nga si Kristo na banhaw bisag sa atong kinabuhi. Makita nga ang atong manluluwas buhi siya. So for those who say I believe pero wa ko nagkinabuhi sa iyang pagkabanhaw, this is your moment, this is your chance. Buhia ang imuhang espiritu pag-usab. Para sa uban nga nagsulti, nagtuo ko diya kay Heso Kristo, pero dili ko fully surrendered sa iya, karon i-surrender imong tibok kinabuhi sa Ginoo. And for those who want resurrection power in their own life, today is your day of salvation. Idoko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Duol mo diha sa iya. Live the life of someone who truly believes that Jesus is risen. Father in heaven, thank you for the message. Please move the invitation. You know the needs of every person in this room. Lord, whatever their need today, please meet their spiritual need. Kung kinahanglan sila og salvation, Lord, I pray that you convict them of their sin and help them to be saved, to get saved today. Lord, kung nay mga uban din Ginoo, kinahanglan sila og enlightenment, please bring light to their lives. Kung nay mga uban rin kinahanglan og revival sa ilahang kinabuhi, I pray, Lord, that you grant them revival to their spiritual life. Help us, Lord God, nga magkinabuhi kami sama sa amo ang ginasulti nga nabanhaw ang amo ang Ginoong Heso Kristo. I pray this in Jesus' name. Manindog ta mga higala, mga kaigsunan. Karong buntag, giistoryahan ta sa Dios sa iyang pulong. Karong buntag, ipaabot sa iya, ihatag sa iya, itugyan sa iya, ibutang sa iyang tiilan ang imong gusto pangayoon sa Ginoo. Giluwas kaniya nga adunay kahulugan, adunay katuyuan. Wala lang kaniya giluwas sa wala lang. Giluwas kaniya aron mabuhi ka pag-usab, aron mabuhi ka sa mga butang nga espirituhanon, butang nga mga maayo ug buhat nga mga maayo. Wala ka giluwas niya aron nga magpabilin ka diha sa sala o magpabilin ka diha sa diha sa prisuhan. Wala ka niya giluwas para maingunana ka. Si Kristo nabanhaw aron pildihon niya ang sala diya sa imong kinabuhi
Pildihon niya ang kamatayon ug ang impyerno diha sa imong kinabuhi. Live in pagkinabuhi nga gawas nun para sa Ginoo. Ayaw na paulipon sa sala. Ayaw na paulipon sa mga dautan nga bisyo. Ayaw na paulipon sa mga dautang mga binuhatan. Ayaw na paulipon sa mga litag ni Satanas. Wala na sila gahom sa imo. Giluwas ka kay gitagaan ka sa Dios og kagawasan. Gusto sa Dios magkinabuhi ka nga gawas nun para sa iyang himaya. Basin karon nakadinhi, nagsimba ka, pero naulipon ka paghihapon sa daotang buhat, sa daotang batasan, sa daotang bisyo, whatever unsa na, you name it, ikaw lang ang nahibaluan na. Karon ang panahon nga ipagawas ang imong kaugalingon anang mga butanga, ayaw na pagapos pareha sa gisulti ni Jesucristo kay Lazarus, loose him and let him go. It's time i-let go ang mga butang nga di makaayo sa imong kinabuhi. Live in freedom diha para sa Ginoo. If you want to come to the altar and pray, if you want to live in victory for the glory of God, come here to the altar. Talk to